Okay, dito po tayo sa isang exclusive, bago lang pong interview ito ni Antonio Trillanes para sa paglilinaw niya po sa lahat. Pakinggan po natin to. To other missions. So, the Vice President Binay, gano'n. Then, nung di siya nanalo. So, kumbaga, ganun-ganun lang. So, it's not the person. It is the advocacy. So, Uy, maganda yung sinabi ni Sentry, ha? It's not the person, it's the advocacy. Yeah. Tama. It about former President Duterte, nung mayor pa siya, ano ang nadiskubre ninyo dahil nangangampanya pa lang siya sa pagka-presidente noon, ay lumalaban na kayo sa kanya? Ganito po yan. I first met then Mayor Duterte nung tumatakbo ko ng 2013 elections. Hindi naman siya kilala personally, no? Pero may myth siya, no? Na yung Davao, ganito, siya yung parang parang kingpin ng Davao. So, lahat ng mga national candidates parang nagkokortesiya sa kanya para makakuha ng boto doon. So, ganun lang yung pagkakilala ko sa kanya. Then, nung 2015, na yung grupo namin, the Magdalos, we're looking for somebody na susuportahan namin. So, through mutual friends, nakausap ko yan si Duterte, no? Na contrary dun sa mga kinakalat ng mga DDS na pumunta ako ng Davao, humingi ko ng parang sumipsip ako sa kanya, whatever. Dito siya ang pumunta ng Metro Manila. Sa Pasig kami nag-meet. I think it's one of the hotels there in Ortigas. So, nagkita kami. Ang purpose ko was to know the man. Sabi niya, Senator, uunahan na kita. Hindi ako tatakbo. Okay. Kasi yun ang palaging sinasabi ng mga DDS na ako daw ay nag-apply bilang Vice President na nung ni-reject daw ako parang jilted lover, parang gano'n, kaya ako galit na galit. No. So, how could I apply to somebody who was not running? April 2015 ito. Kung maalala ninyo, vehemently denying siya na hindi siya tatakbo, di ba? Until I think mga late November na. So therefore, Fake news talaga mga DDS eh. Yung false narrative nila, doon talaga magaling ang mga pusang ina eh. Aray ko. Doon talaga magaling. nung na-set aside na yon, andun na rin kami. Might as well, pakinggan ko siya kung ano yung mga ideas niya. Alam mo, kinilabutan ako doon sa mga kwento niya. I don't know kung he was trying to impress me being a former soldier na by saying yung mga, alam mo yung mga macho stuff na may pinatay siya, may mga, kung ano-ano. Then may mga kabastusan about women. 1.5 hours kami nag-usap. Ni isang segundo ron sa pag-uusap na yon, hindi niya dinivote about the country. Kung paano ayusin, anong mga nakita niya mali. Walang ganun. So naalarma ka? Yes. Kaya after nung pag-uusap, I went to my group. Sabi ko, hindi pwede ito gawing presidente ng Pilipinas. Buti na lang, hindi raw siya tatakbo. So we went, we moved. Dapat ikaw na magpresidente, Trillanes. Di ba? Si Trillanes na po magpresidente. Tama, mali? Aray ko. Para sa akin po para sa akin po talaga si Senator Trillanes na ang dapat na presidente. Ang dami niyang achievements eh. Ang dami niya pong achievements, ang dami niyang inarang na mga korupsyon. Kay Gloria pa lang po, sinanla niya, pinagkalulo niya ang kanyang ranggo. Diba? Inalis niya po ang pagka-AFP niya, sinugal niya. Para lang po mapagbagsak si Gloria. Bihira po yung ganun bihira po. At hindi lang po isang beses yun. Nung nahuli sila, yung meron silang hearing, ginawa niya uli. Diba? Nung meron silang hearing, nag-alisan na naman sila, ginawa niya uli. Kaya dapat po si Trillanes na maging presidente natin eh. Dahil kay Trillanes po nakikita natin ang totoong advokasya. Kay Trillanes po nakikita natin ang pagmamalasakit sa bayan. Na wala po siyang hinihinging kapalit. Ang hinihingi niya lang po, maiayos po ang ating bayan. Diba? Sentry, kung hindi tatakbo si Lenny, Sentry. Ayan po hindi po sa inaano ko if ever, ang nakikita ko, Sentry, ayan. Marami ako nakikita magiging presidente, pero ang top list ko po, si Sentry. Kasi po, ang dami niyang sacrifices. Sa totoo lang po. Diretso. Doon. Eventually, we supported Senator Gispo. Then, later on, nag-substitute siya. Remember, mga December. He ran. At doon na.
yung conversation namin noong April came flooding back in. Doon ako na tipong hindi to pwede maging presidente. So I was trying to ring the alarm bells to everyone. So we gathered yung mga dossier about Duterte. A great deal of the information I got came from yung political nemesis niya sa Davao, si late Speaker Nograles. So quietly binigay sa akin kasi magkakaalyado na sila. Ito ba yung mga bank accounts, alleged bank accounts? Nanggaling ba yun? Not yet, not yet. Kasi may mga binigay siya about yung mga pinatay ni Duterte doon. Si Nograles pala talaga. Yung tatay po ni Nograles ang nagbigay si Senior. Yung pala ang nagbigay ng ng mga isa sa mga nagbigay ng info kay Duterte. Putik, ngayon lang natin nalalaman Tapos mga broadcasters. Tapos yung corruption na ginawa doon. Tapos yung smuggling ni Pulong, maraming dossier. So ginagather ko lang. Tapos eventually, yun na, no, mga I think mid-April or something, doon na pumasok yung whistleblower na nagbigay noon. That was 10 years ago. Hindi ka bumitiw. Nanalo na si Duterte. Kinasuhan ka pa. Right? Pero hindi ka huminto. Ano ang nadiskubre mo noon nung nangangampanya si Duterte specifically? Yung mga deaths, alleged deaths in Davao. Ano pa? Yun ito, no? Lahat ng red flags actually, bukod dun sa dossier na nakuha ko, bukod dun sa bank accounts na nakuha ko, nakikita ko siya sa campaign trail, lahat ng mga red flags sa isang presidente, lumalabas na eh. Yung minumura si Pope. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, umuwi ka na. May minulestya nga siya sa stage mismo. Di ba? May rape joke. Tapos yung mga pagpatay. Nakikita ko na, kumaga that early na decode ko na siya. That he is up to no good. Grabe, no? Talagang pinag-aaralan ni Trillanes, no? Bihira po yung ganito kasi, alam nyo bihira yung taong ganito. Hindi, alam nyo yung, siya, yung isang tao na, siya yung, meron siyang will, alam mo yun, meron siyang talagang dedicated siya na gagawin niya lahat para lang, di ba, masugpo yung korupsyon. Ibang klase yung taong ganon. And kahit it takes time o mabilis, matagal, basta bibigay natin yan. Ibibigay natin ang anti-corruption. Ayun ang ginawa ni Trillanes Di ba? Ang galing Alam nyo po, nung dati po talaga, wala akong tiwala dito Tawag ko nga dyan, nung nagkita nga kami, nung in-interview namin yan. Sinabihan pa nga ako diyan sinabihan pa nga ako ni Boss Mike na, Sentry, galit sa iyo dati yan, no? Sabi ko, oo, Sentry, galit ako dati sa inyo Kala ko, sinungaling kayo Pasensya na. Sabi niya sa akin, wala sa akin yun. Bait. Ang bait. Ganon siya. Tas, ang pogi niya, men. Ang pogi ni Sentry. Ang pogi talaga, men. Ang pogi. Putek. Maskulado pa. Tas, parang sundalo talaga Wala yun. Ganon, no. Wala yun, pre. Wala yun. Pogi, men. Pogi talaga, putek. Sabi ko sa'yo, pogi. Ay, kung Sentry, ang pogi mo, Hindi ka nalalayo sa akin, Aray ko, Pogi talaga, putek. Parang aura ng Gabby Concepcion, putek. Na pagka binigyan mo ito ng power of the presidency, aabusuhin ito. And that's exactly what happened. Actually, after he won, I was hoping, yun nga, the majesty of the presidential office would change the man. Na tipong... Alam mo, sandali lang Sentry Alam mo, malaki kasing to Ito po ay malaking twist, political twist. Ito pong nangyayari sa atin ngayon is history po to. Malaking political twist to na mangyayari sa Pilipinas. Bakit po? Isang anti-drug kuno na presidente na sinasabi niya na ayaw niya sa droga, yung pala siya ang pinanggagaling ng droga. Yun po Yun ang lumalabas ngayon Yun po ang lumalabas ngayon. Malaking political twist po ito na ginagawa ngayon sa kasaysayan natin ni Trillanes. Na after 10 years
ng pakikipaglaban niya kay Trillanes, sa bandang dulo po, lahat ng pasakripisyo niya, unti-unti na pong nagbubunga. 2017, kung matatandaan po natin, siya po ang nag-file ng kaso sa ICC. Siya po ang nag-file ng kaso sa ICC. Na ngayon po, last year, nagbunga at nakulong na nga si Digong. Kumbaga, ngayon po, inuubos niya eh. Si Pulong, malapit na rin po. Si Sara, may impeach. 6.7 billion. Diba? Na, gumulantang sa atin. Ngayon po talaga ang harvest time, ika nga. Ngayon po talaga ang harvest time ni Trillanes. Guardrails dyan na, sige, you would behave. So I stepped back. No? I allowed him na hoping na, yun na nga, mag-iiba. Kaso day one pa lang, so from nung nanalo siya, nag-take oath siya, so I was stepping back until nag-assume siya nung June 30, patayan. Immediately. So sabi ko, teka, what's happening? Ano ba ito? We're trying to find out yung patayan ba ay utos galing sa taas. But he was very clear. Sinasabi niya eh. Naririnig naman natin. So I was about to file that resolution. Naunahan ako ni Senator Laila. So we need to investigate. We need to put a stop dun sa patay. So yun na nangyari. Ngayon, ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC, dinidinig for crimes against humanity. Inaakusahan kayo, Senator, of cooperating with the ICC. May mga kumalat noon na nakikipagkita ka sa ICC, na bayaran ka daw ng ICC. I never denied na nagko-cooperate. I needed to cooperate with them. Kasi kailangan nila ng impormasyon eh. Dito sa Pilipinas yung mga impormasyon. Kasi remember, ganito yan. Before we went to the ICC, we exhausted everything dito. Inimbestigahan sa Senado, we nightwash, nag-file ng impeachment, ni railroad. Wala nang mapuntahan. The law enforcers, the government agencies were not doing anything to stop the killings kasi they were part of it. DOJ was part of it, NBI, PNP, ayan sila Bato. So kumbaga, the whole government apparatus was being used to oppress the people. Hindi na oppress, to kill the people. At by design, kaya nga nagkaroon ng ICC. Yung International Criminal Court was designed kapag ka nagkaroon ka na ng situation na wala ka na mapupuntahan. Tama. Doon sila. At niratify natin yan noong 2011. Ang crimes against humanity, hindi yan pwedeng i-file ng kagaya mo, kagaya ko. Hindi. Government ang nagpa-file yan. Bakit? Kasi sila yung may hawak ng mga datos. So, hindi nila ginagawa. In fact, whitewash nila. We were trying to investigate. So, bago kami pumunta ng ICC, in-exhaust namin lahat ng remedies dito. Kaya kami pumunta doon. Ngayon, nung nandoon na, talagang kailangan namin mag-cooperate. I never denied that. And it's not illegal, it's not a crime to cooperate with the ICC. Tinulungan ko sila magkalap ng ebidensya, impormasyon, lahat. Pero for them to pay me for that, at po kasi nga eh, di ba? Mag-aabono pa ako on the contrary for that. Pero fortunately, I did not need to because una, senador ako. Pangalawa, maraming mga tumutulong eventually. Ngayon ang ICC nag-anunsyo ng mga pangalan at naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at nagbanggit pa ng ibang mga pangalan kabilang si Senator Bongo. Ang tanong ng ilan, bakit may hawak si Senator Trillanes ng arrest warrant ni Senator Bato? Ba't napunta sa inyo yun? Kaya na. Ganito po, maliwanag dun sa mga, in fact, dun sa interview natin, dun sa Head Start, sinabi ko, I went there because I was challenged. May impormasyon ako na lalabas. Yes. May impormasyon ako na may warrant siya. Tapos, ando doon ako ngayon. Ngayon yung mga media sa Senate, nagtataka sila, bakit aarestuhin si Bato? Bakit aarestuhin? And a few days earlier, nag-announce yung ICC, walang public warrant na issued kay Bato. Hindi nila sinabi na may sealed warrant na binigay sa kanya. So, confused yung mga senador, confused yung mga media about why there was the NBI arresting team there. Ako yung nag-articulate noon. Hiniram ko yung hawak nila na warrant, pinakita ko sa publiko. May warrant siya ng ICC. Ganun lang kasimple, parang ginagawang big deal. I was there to inform the public. Hinamon kayo ni Bato noon? Yes, precisely. And I said that. Nandito ako. At hindi ako inutusan ni Bato na, kasi may isang senador na nagsasabi, kahit ano daw ba sabihin sa akin ni Bato, gagawin ko. Hindi. Iba yung utos, iba yung hamon. Yung hamon, Tama. you have the option to accept the challenge or not. I accepted the challenge and I was there. Ganun lang po kasi yun. The Senate leadership protected Senator Bato de la Rosa. Dati kayo senador. Ano ang paglabag ng Senado sa batas kung meron man? Maliwanag po yun na obstruction of justice yung ginawa. Patay kayo dyan. Kasi it was a valid warrant at ngayon, sinabi ng Korte Suprema na valid warrant yon, hinarangan yon ng Senado yung pagsiserve nun. At hindi nangyari sa kasaysayan ng Senado na ganyan ang nangyari. There are 3 instances na pwede ko masite. Alam nyo, sobrang nakakahiya po talaga yung ginawa ni Cayetano dito. Alam mo nakakahiya yun eh. Tapos sasabihin nila ngayon na
kailangan sa impeachment, abogado ang hawak. O, kita mo, ano nangyari sa abogado? Ano nangyari po sa abogado? Ayan po, siya naging Senate President, abogado. Ano nangyari? Wala. Sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Senator Enrile, noong 1990, nung na-implicate siya dun sa coup d'etat noon, sinerve yung warrant sa kanya while in session. After niya mag-privilege speech, inaresto siya. Voluntaryo sumama siya. 19 nang unang maaresto si Enrile sa kasong rebellion, kaugnay ng madugong kudeta noong December 1989. Nakulong ng ilang buwan pero nakapagpiyansa at nanalo sa kaso. Then yung nangyari kay Senator De Lima, ganun din, inaresto, voluntaryo sumama. An arrest warrant against De Lima was issued Thursday for her alleged involvement in the illegal drug trade inside the National Penitentiary. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang hustisya. Ulit ko po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin. Ako, nung binigyan ako ng warrant, pinapasok sila doon mismo sa... Alam mo, nakakahiya talaga si Bato eh. Alam mo yon, si De Lima, babae, hindi siya natakot. Si Bato, walang betlog eh. Si Bato po, walang betlog. Aray ko. Nakakahiya. Si De Lima, hindi inatrasan yan. Nagpa-aresto siya. Si Trillanes. Tignan mo, ang asar lang nila sa kay Trillanes na iye. May iye daw yung pantalon. Tanginan yan. Ano yun? Pang-asar na yun, Trillanes. Mga DDS? Pinapakita na yun, may iye daw si Trillanes. Tanginan yan. Aray ko. Ano yun? Pambobong asar yun eh. Diba? Pambobong asar yan para... Ganyan talaga. Tignan nyo, nung inarap ko si Jay Guevara, diba? Inarap ko si Jay Guevara sa rally. Sinabihan ko, scammer. Dahil scammer talaga. Sinabihan ko, molestyador. Dahil molestyador. Tapos, ipipake news ako, natadyakan daw ako, may video. Aray ko. Diba? Ganun mga DDS eh. Ganun mga DDS, gusto nila, malilig silang paniwalain sa false narrative. Aray ko. Aray ko. Diba? Aray ko. May session hall ako, inaresto while in session. Sumama ako. Ayan, sumama siya no, no? Ayan, no? Oh. Ganun po yun. Sinasabi ng mga senador, umalis si Bato. He was a free man. Ano ang pagkukulang, kung meron man, ng Senado doon? Maraming pagkukulang dun sa mga tao doon. But primarily, yung play with words nila, Cayetano at yung mga iba, huwag tayong magpadala doon. Maliwanag na pumuga siya, puganti siya, tumakas siya. Kasi may valid warrant, hinarangan nila, tapos sinabi nila po, protection na namin, custody namin, pero pinatakas. So, mananagot sila dyan. No? Regardless of what they say, what is important is what the law says. Ganun lang naman yun. Kaya sa amin sa Opud, marami kaming sinasabi, ito, nilalabas namin grievances. Kung ano man yung sinasabi nyo, but the law says, ganito yan, kulong kayo. Biro nyo po na para nangyayari dito, ilan po yung senador? 13 yun. Trillanes versus everybody. Tingnan nyo. Biro mo, Trillanes mo versus 13 senador. Takot na takot sila kay Trillanes. Na wala, hindi siya senador ha. Takot na takot sila. Takot na takot sila noon na madapuan, na makita si Trillanes doon, si Cayetano hindi mapakali eh. Aray ko. Dapat ba makulong si Senator Robin Padilla? Merong proseso, pero kailangan niya makasuhan. Maliwanag yon na siya ang nagpatakas, Patay. may mga testigo, may ebidensya. Ngayon, kailangan makasuhan muna, then bahala na yung korting sumintensya sa kanya. Ganun. Senate President Alan Cayetano said the Senate was under attack. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Was the Senate under attack? It was never under attack. Alam nyo, nagtataka nga ako dito sa DILG, PNP na it took them 6 days to find out what we found out in just a few hours after the incident. Alam natin, nakikita kasi nung media, ando doon lahat, nire-report nyo lahat. Alam na alam, sino yung umatake. They can't even say kung sino yung umatake sa kanya. Diba? Pag sinabi niyang NBI, government, authority yun. So, yun ang problema ni Cayetano. They were Patay. creating a scenario. Ang tawag dyan yung false flag operation. Para lang to pin the blame on The other NBI. groups, on the NBI. Pero, evidence showed later on, even a few hours after, na walang tumapak sa Senate premises na NBI agent. So, bumulaga sa kanila ngayon yung scenario nila. And I hope hindi tayo magpadala dun sa mga drama na yan, panliling lang na gagawin. Because we saw kung ano talaga nangyari. At
Ang unfortunate dito, ginamit nila yung media para dun sa senaryo nila. Tama. Maganda that these things are coming to light finally at kailangan managot. Kailangan yung crying scene ni Senator Pia kahapon. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Gusto mong intindihin. Pero alam nila na ang nagpaputok yung usaan nila eh. Lupit talaga ni Sen. Pia! Parang gusto sabihin ni Sentry, huwag kang tanga. Aray ko. Di ba? Parang gusto niya sabihin ni Sentry, huwag kang tanga, Pia. Pia, huwag kang tanga. Niloko sila. Sisihin niya yung kapatid niya, sisihin niya si General Aplasca. Yung nag-create ng parang war the dog scenario doon. Ano po ba ang responsibilidad at hangganan ng kapangyarihan ng Senate Sergeant at Arms? Pwede po ba mag-warning shot sa law enforcement ang Senate Bobo Sergeant eh. at Arms? Hindi po pwede yun. Meron silang manual doon na nag-guide sa iba't ibang scenarios. Kumaga mga protocols. Yan nga yung sabi ko sa inyo eh. Tayo na security guard ka lang, puputokan mo, otoridad. Kita mo yung senaryo na yun na gustong paniwalain sa atin ni Cayetano? Aray ko. Parang lumalabas, yung OSA pa ang dapat reliable. King inan yan, security guard lang yan eh. Aray ko. Or standard operating procedures, rules of engagement, ando doon yun sa kanilang professional manual. Makikita mo wala doon. Walang way, walang senaryo na pwede silang mag-warning shot sa isang otoridad. Sa law Tama. enforcement. Lalo ng NBI na nagsiserve ng valid warrant. Tama. Kaya no matter how you spin it, bawal yung ginawa. At kailangan makulong itong si General Aplasca. Aplasca. At kung sino man nag-utos sa kanya. But why would he do that? I would like to think na una-una, in-embolden siya. Binigyan siya ng parang Basbas. authority ng mandato nung kanya Senate President si Alan Cayetano. Tapos ito, bunga ito nung palaki ni Duterte. Kasi ito, general ito nung Binigyan ng basbas ni Cayetano yan. Sige, ano yung mga kung bahala sa'yo. Pinasibak niya yung Senate President. Pinalitan niya. Tapos ngayon, pinasibak niya ngayon yung Secretary ng Senate. Yung katigataging ngayon ang nilagay niya. Bistado eh. panahon na yon kasama. Doon sa area niya, marami rin natokhang ito. No? Siguro nga, kailangan ma-review din yung service record nito. Anyway, bottom line, lahat itong circumstances na to, nagdala doon. Yung yabang nung PNP sila, untouchable sila, mista niya, si Bato, parang inaapi. Tapos yung boss niya, si Cayetano, parang in-empower siya. To do that, ginawang private army yun eh. So yun ngayon, wala yan sa mandato ng ano. In fact, yung pagdi-discharge ng weapon, ano yan, pwede kang sibakin Tama. sa USAA pag nag-discharge ka indiscriminately. Palagay mo, Senator, na utusan si General Aplasca o nabigyan ng blanket authority or any form of authority na protektahan si Senator Bato at all cost? Huwag papasukin ang NBI at all cost. It may not be that explicit, but he got that impression na na tipong wag papasukin at gagawin nilang lahat to protect Bato. Is the Senate President answerable Definitely. for protecting Senator Bato? Kasi ang paniniwala niya, dapat Philippine warrant lang. Alam niyo kasi, sabi niyo, regardless kung ano yung sabihin niya, regardless kung ano opinion niya, ang importante kung what the law says. Maliwanag yung Republic Act 9851. Ako hindi ako lawyer pero marunong akong magbasa. Kahit lawyer ka, hindi ako lawyer, pero dapat yung binabasa natin parehas pagkakaintindi natin. Maliwanag no? yun. Kapag merong isang Galing sumagot ni Trillanes, basic na basic lang, no? Basic na basic. Pero yung mga si Cayetano, dinaan tayo sa Pokemon. Aray ko. Tang inang Senate President to. Napanood nyo ba kahapon? Di ba pinakita ko sa inyo? Tang ina, dinaan tayo sa Pokemon, men. Ang Senate President ngayon ng Senado, naka-live, pinapakita Pokemon. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Yan na po ang Senate President ngayon. Nagla-live, tinatalakay Pokemon. Aray ko. Tangina. iniimbestigahan na akusado ng isang international tribunal ng crimes against humanity, pwedeng i-surrender itong taong ito ng Philippine authorities doon sa international tribunal na yon.
that law was never declared unconstitutional or illegal. Ganun kasimple yun. Kaya kung anong opinion ni panliling lang yan, panggagaslight yan, do not mind him. Kung ano yung nakalagay dito, and in fact, in-affirm na ng Korte Suprema na valid yung warrant at pwede siyang arestuhin. Inutusan ng Justice Department at Interior and Local Government, Ayan na. ang NBI at PNP na isilbi na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw kasi Senator sa Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers mo. Lahat yan, trabaho ng senador. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na kaya lumitaw siya sa Senado nung Lunes matapos ng 6 na buwan ng Saan makakita sa trabaho nyo? Pumasok yung pala absent mong no? Diba, lahat naman tayo nasa company. May katrabaho ka, putik. Ang tagal umabsent, tapos pagpasok, uy, ngayon ko lang pumasok. Nung wala ako, hinahanap mo ko. Aray ko. Ngayon pumasok ako, galit ka pa rin. Aray ko. No? Yung katrabaho mong ganon, no? Putik, no? Awul lang awul, sarap suntukin eh. Siya pa galit eh. Aray ko. No? Siya pa galit eh, no? Siya pa galit, sarap suntukin eh. King-ina niya. Nararanasan ko yun nung nag-service crew ako eh, sa Jollibee, sa Greenwich. Kapalitan ko na Pryman, nagluluto ako ng chicken eh. Oy, wala na naman yung kapalitan mo ah. Bakit? Absent na naman. Oh, wala kang ginawa kundi mag-straight ka, walang Pryman, walang magluluto ng manok eh. Aray ko. After 2 days, pumasok. Oh, pre, gusto, buti pumasok ka, pre. Siyempre, trabaho ko to eh. Aray ko. Kasi bigla ka nawala eh. Siyempre, Aray ko. kailangan ba lagi mo alam? Ha? Kailangan lagi mo alam? Aray ko. Aray ko. Ganun eh, no? Ang sarap ngud-ngud yung mukha eh. Aray ko. ng pagtatago ay para sa 13th vote. Mahalaga na yung boto niya ma-recognize para magbago ang liderato. Inamin niya yun. What is at stake right now? Gusto nilang in control sila sa impeachment court. Yung presiding officer would be the Senate President. So yun yung gusto nilang mangyari. Kaya siya nag-appear, pero by his own admission, dinisib din siya ni Cayetano or whoever na walang warrant. Di ba? O siguro, naniwala siya na talagang walang warrant. Anyway, kaya siya lumabas. Ngayon, nung napalitan si Senator Soto, immediately pinalitan nila yung Sergeant at Arms, Senate Secretary. Yes! As presiding officer, feeling nila mas madidikta nila yung tempo ng impeachment trial. Pero to Yes! be fair, ang nangyari, nag-convene ka agad. Wala siyang choice because of the public pressure. Yes! All eyes are on Cayetano. Kaya nga eh, gusto sabihin niya, anong ginawa po ni Cayetano, gaya po rin sinabi natin, pampalubag loob, pampabilog utot. Kinunbin niya yung Senado sa impeachment para po hindi na po magwala ang tao. Akala niya ganun lang yon. Akala niya doon na natatapos yon. Hindi po ganon. Mayayari ka pa dito. May mga parating pa sa'yo, Cayetano. Ngayon, kung gagawa siya ng magic dyan to parang pigilin or i-delay yung impeachment, napakanipis ng majority niya eh. Oo. He cannot do that anymore. Kasi Tama. nung Lunes, sinerve yung warrant. Bigla na lang nung Wednesday or Thursday, ang nangyari, walang utos sa NBI to serve the warrant. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr., stand down, wala kong utos arestuhin si Bato. Ang tingin ng ilan, parang atras-abante ang gobyerno doon sa arrest warrant. Nakita naman natin, the NBI was there to serve the warrant. So regardless of who ordered the NBI, they were there to fulfill their duty. Ngayon, who stopped them? It was the senators, Cayetano in particular. Pero kaninong kasalanan kung bakit nakatakas si Bato? Who has to be made accountable? Kaya na. Kailangan managot doon. Yung OSAA, si General Aplasca, si Cayetano, si Robin Padilla, the PNP, no? Na nandoon, supposed to be, Patay. kahit may protective custody dito, pero alam nyo na may warrant, pumuputok na sa media, dapat naka-ready kayo doon. Tapos si John Vic Rimulya, pumasok siya doon, nakausap niya na yung hinahanap, tapos hindi man lang siya naglagay ng detail doon. Naku, yari ka na naman dito, John Vic. John Vic, ha? Yari ka na naman dito. Sa akin, medyo okay ka na, John Vic. Kay Sentry, hindi ka okay. Yari ka dito. So kumbaga,
marami, no? It's incompetence or talagang willful negligence or talagang deliberate na pag-assist sa pagtakas. Or is it Marami. politics? No. Pag nakita mo doon, kasi dapat hindi na yan pumapasok sa level ng presidente, alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Kaso, Tama. apparently not. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Testigo ba kayo laban Ayan kay na. Vice President Duterte? Yes, titistigo po ako. Naku! Kasama na ako ng House prosecutors. So, yung party nung... Putik. Ano pala witness si Sentry, men? Yari. Putik, yari ka na naman ngayon, Sarah. Putik, mag-witness pala si Sentry, men. magiging testimonya ko ay nasabi ko na nung karoon ng impeachment hearing sa House nung April. May BDO, may Metropolitan Bank, Land Bank, dapat maintindihan ng publiko. Ano to? So, ito po yung dokumentong ibinigay sa akin ng whistleblower. Tapos, dito makikita natin, may pangalan ng account, address, tapos birthday, tapos may, ito yung recipient, tapos iba pang details, no? Yeah. Kailan, tapos kung magkano. Okay. So, andyan yan. Oo. Ngayon, So this is the family. This is the whole family. no, Ano? only Sara Duterte. Only Sara, the Vice President? Sara Duterte and Rodrigo Duterte ito. All of this? Yes. Naku, patay tayo dito. Durug to, men. Durug to. Maganda talaga ang impeachment na to. Durug to, men. Durug to. No? Iharap ni, ni Luistro. Your Honor, Mr. President, I would like to introduce our witness, Senator Antonio Trillanes, to the witness stand. Aray ko. Aray ko. Ano, magandang labanan yun, no? And, Mr. Trillanes, how can you say about the hidden wealth of the Duterte family? Your Honor, this motherfucking family is so motherfucker. Uulan ng ano yan. Uulan ng motherfucker dyan. How many bank accounts are we talking about? We're talking about 50 plus bank accounts. Ipinakita mo sa Head Start yung mahabang listahan ng mga bank accounts of Rodrigo Duterte and Sara Duterte and Man Scarpio. Napakadaming accounts doon. Sinasabi ng ilan, papel lang yan eh. Mga papel lang yan po, hindi tinaype yan ni Senator Trillanes. Saan naman yan na-invento yan? Kaso nga po, na-confirm na validate na ng Anti-Money Laundering Council. Dun sa hearing na yon, na randomly nag-pick sila ng 19 transactions at lahat yon isa-isa kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Kaya nga sinasabi nila na vindicate daw yung pinaglalaban. But I know from the very start na hindi ko inimbento yon. Totoo yung hawak ko. At Galing, I stand no? by my track record. Wala naman akong nilabas na aligasyon na hindi totoo o gawa-gawa lang. Sa mga bank accounts na nakita mo, ano ang pinaka nakaka-alarma sa'yo pagdating kay Vice President? Iba't iba. Meron yung volume ng deposits per day. Parang nakikita mo, ginagawa siyang money laundering instrument. Tapos, yung total na pumasok dun sa accounts na yon. Tapos, meron yung mga diniposito na galing or mga natanggap nila galing sa drug lord na si Sammy Uy. Nako. Kaya, yun ang mabigat kasi maraming Pilipinong nadala dun sa myth ni Digong na galit siya sa illegal na droga. Pero dito, sa dokumento nakita ko, tumatanggap bawat miyembro ng pamilya sa isang drug lord. Yun ang pinakamabigat. Bakit po ayaw niyong tumakbo bilang presidente si Vice President Sara Duterte? Dahil nakita ko na po yung Duterte na brand, no? Kung paano sila mamahala, kung paano sila mag-abuso ng kapangyarihan. Pag nakita nyo yung tatay, yung mga anak, lahat sila, pag binigyan mo ng kapangyarihan, isa lang ang gagawin nila yan, aabusuhin nila. Tama. At pag titignan nyo yung track record nila, may involved na violence, di ba? Intimidation, bullying. May kita nyo ang bukang bibig nilang pamilya, pupugutan ng ulo. Sinabi ni Duterte yan sa so many occasions, pupugutan ng ulo. Sinabi ni Sara, pupugutan ng ulo. Imagine myself cutting his head. Sabi ni Baste, ulo daw ni President Marcos yung kailangan nila. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Wala, puro ulo, no? Si Baste sumusubo ng ulo. Aray ko. Diba? Si Baste sinusubo ang ulo. Aray ko. Violent yung mga tao ito. Sinasabi ng ilan, si Senator Trillanes ay tinitira ang mga Duterte, exposing the Dutertes, pero he's turned a blind eye sa flood control. Diba? At sinabi yun, hindi mo tinira si House Speaker Martin Romualdez, si Zaldico, na naghimik ka daw doon. When all these things happen, wala na ako sa
sa government. 2019 pa yung last term ko. Lahat ng mga aligasyon ko sa Duterte, nakalap ko when I was still a senator. Alam niyo kung senador ako ngayon, I would have access to information and all that. Maaring tumindig din ako dyan. Kaso, hindi eh. I don't have anything. Wala naman ako mga kontrata ng DPWH o kung ano man. Di ko naman kilala yan si Bernardo. Yun po ang sitwasyon. At hindi naman kailangan lahat ng anomalya sa Pilipinas ako. Di ba? Kung meron dyang ibang tumututok at marami naman nakatutok sa flood control, by all means, go ahead. I will not stop you. Pero dito, kumaga... You're well-equipped. Yes, I on the ball ako rito. Kaya kong tindigan lahat ng aligasyon ko sa kanila. What will happen if the Vice President is not convicted? They need 16 votes to convict. Let's hope hindi mangyari yan. Ano? At ako naman, kumpiyansa that the evidence will convince the senators na mag-convict. I've seen that happen and it might happen still. Ngayon, ang nakikita ko rito, isang gabay ng mga senador dyan is the pulse of the people. Pag lumabas yung ebidensya at nakita nilang naniwala yung taong bayan sa ebidensya, bababa yung numero niyan sa survey. Pag nakita ng mga senador na wala nang kapag-apag-asang manalo yan bilang presidente, bibitawan yan. Because that's what politicians do. Gaganunin yan. Pag nakita po nila talaga, yun nga sinasabi natin eh. Ang ginawa po ng Kongreso dyan, yung sinasabi ko sa inyo na matagal na natin ginagawa, sabi ko sa inyo, hindi bibitawan po ng Kongreso ang impeachment na paputyo-putyo. Kita nyo, anong nangyari? Tinodo po ng Kongreso. Umabot pa tayo sa dagger o yung itak na tumutusok ngayon sa bunbunan ni Sara Duterte, yung AMLAC. Diba? Sabi ko sa inyo, ibubulat-lat yan ng Kongreso bago yan may akyat sa Senado. At gano'n na nga po nangyayari ngayon. Almost, kanina lang po sinabi ko sa inyo, almost 86% ng mga estudyante galit na po kay Sara. Pinaniniwalaang magnanakaw na siya. Iba't ibang mga grupo po ang nagtutulong-tulong na ngayon na panagutin si Sara. Sa mga survey po, nakagalit na po dahil binabaliwala ni Sara ang saligang batas na hindi po pwede ganon. Kailangan po kung ikaw mismo ang vice presidente tumutugong ka sa batas. Pero si Sara po wala. Puro katarantaduan, puro gala. Hanggang ngayon nasa galaan. Kaya ang mangyayari po dyan, kapag nakita ng mga senador yan sa mga darating na 3 to 4 months na trial, na si Sara po ay kitang-kita na ang pagdanakaw, na tatabangan na lahat ng tao, miski yung mga kaklose niya yan, bibitaw dyan. Sabi ko sa inyo. Bibitaw yan. Eh, putik sa AMLAC pa lang eh. Sa death threat pa lang eh. Puta, paano nila... Yung death threat po, paano po pasisinungalingan ng mga judges yan? Kahit kampi sila kay Sara, paano nila pasisinungalingan niyang banta? Threat is a threat. Wala pong conditional threat. Wala pong threat na medyo lang. Wala pong threat na mababaw. Ang threat is a threat. Wala pong stage ang threat. Ang threat po, tinakot mo talaga. Nagbanta ka. Aray ko. Diba? Wala pong semi-banta. Wala pong... Basta pinagbantaan mo yung buhay, threat is a threat. Aray ko. Diba? Death threat is a death threat. Hindi po yung death threat, semi-death threat, low budget death threat. Wala pong ganon. Pag sinabi mong patayin kita, papatayin kita, that is death threat. Hindi po yun low budget death threat, medyo death threat. Death threat po yun. Yun lang eh, paano mo mas lulusutan yun? Aray ko. Ayan po si Sentry na interview at malupit po. Ano masasabi nyo? Ano po masasabi nyo dito? Mag-comment kayo dyan.
si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Si Miss Minchin, siniraan mo. Salbahe siya, yan ang chismis mo. Grabe mag-fake news, kakaiba ka. Kaya taong bayan, sinusuka ka. Patayin mo si Liza, no joke. Patayin mo si Martin, no joke. Patayin mo si BBM, no joke. Tambalustay, Inday, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao na bobong prinsesa, iyak na naman sa Korte Suprema. Tambalustay, no joke. Princess Sara, pwedeng presidente, kaso sa toda. Taga Davao